Kamusta mga katropa? At welcome na naman sa ating Tol! Anong latest? Okay, so February update, and as we all know, the new roundup has come at si Momoshiki ang roundup, but mabigat at maraming pasabog ang updates ngayon, no? Napakaraming sorpresa si Bandai. I can say so hindi ko alam, pero masasabi ko napakaganda ng update for today, and I hope it redeemed the game. Siguro medyo natauhan si Bandai sa ginawa niyang pantotorture sa atin itong 6th anniversary. So without further ado, i-discuss na natin kung ano ba yung mga bago at anong bago sa kit ni Momoshiki. As usual, magsisimula tayo sa pinakadulo dahil nasa pinakadulo din ngayon ang importante, di tulad ng mga nagdaan na mga events. So, kung makikita ninyo, ilang slides lang talaga yung nandito, pero mabibigat at malalaki ang update nila ngayon. Dahil merong mga major changes sa game. So, una muna, pakaalalahanin ang mga schedule ngayon para sa buwan na ito, kung kailan ang tapos ng roundup mission, kung kailan ang simula at tapos ng VLWC at all-out mission. At ito naman po ang magiging Special Shinobi deployable sa mga stages 1 to 3 and 2 to 4. So, we need the skill type and utility type. And stage 5, 6, and 7. 7 ha? So, ibig sabihin, tinuloy na nila, in-extend na talaga nila yung all-out mission until stage 7, which gives an extra Shinobite. So, ayan po yung mga deployable Shinobi sa stage na yon. Then, move on tayo. Complete maintenance. Ito na po yung sinasabi ko, So, ang susi po ni Madara Uchiha outfit, Hanabi Yuga Sarada Madara, ay pwede na pong mabili ang kailang hero keys sa ating Shinobi token exchange. And, ito na po yun. Mga big changes. So, yung maximum per room sa ating Fortress Defense ay in-increase na po. Hindi na siya 20, kundi 30. Alam nyo ba ang ibig sabihin nito, guys? Napakalaki ng capacity ng 30. Tandaan nyo yung mat na purple mat, di ba yung 6 ang capacity nun? So, with the 30 maximum capacity per room, pwede mo nang ilagay yung 4 na mat na yon sa isang room. Kasi 6, 12, 18, 24, So, ang dami mo nang malalagay dyan. At napakalaking tulong nito. Dahil pag ako nagawa ng sarili kong design sa fort, may mga moments talaga na hindi ko mapagkasya yung mga ideas ko dahil kulang ng capacity. Ngayon, 30 na. So, inayos ko na din ang fort ko. Kaya, ayun. And actually, may una na akong nabiktima sa aking fort. Tulad na nakikita niyo yung sa screen. Kaya, huwag niyo kakalimutan, ayusin niyo na ngayon ang inyong mga fort dahil sayang ang wins. Okay, next, selling fort appearances. Anong ibig sabihin nito? Nadagdagan po yung mga fort appearances natin. Kung matatandaan nyo, ang mga nandun lang, yung Final Valley Waterfall, yung Snow, yung Uchiha Hideout na destroyed, Konoha, Suna, etc. Ngayon nadagdagan na po, 2 po yung nadagdag. Check nyo na lang, hindi ko papakita sa inyo kasi baka ma-face reveal yung aking fort. So, hindi ko po muna i-face reveal. Surprise na lang, kung mag-showcase man ako. So, 2 po yung nadagdag, which both ay Kaguya Dimension. Yung una ay yung Lava Dimension niya at next ay yung Ice Dimension. So, hoping tayo na sa mga susunod na update ay madadagdagan pa po iyon. So, updated na yung 4-star or higher guaranteed ticket summon, Technician ticket summon updated din, and new voltage summon. So, dun po sa dalawang ito, yung attack mission ticket summon, saka nandun na po yung new LB nila Naruto and Sasuke The Final Showdown. I mean, yung LB nila 5.5 anniversary. So, kung marami kayo ngayong tickets, i-grind nyo na kung need nyo ng copies ng LB. So, dahil what if makuha nyo yung mga copies ng LB ni Naruto and Sasuke Final Showdown. Okay, so yun lang naman. So ang susi ni Momoshiki at Hero Memories ay syempre pwede mag-appear sa daily shop, version 11.1 update announcement. So aside po sa mga nabanggit ko na some major changes, meron ding nadagdag, so meron na po tayo nitong consecutive
bonus reward sa Premium Pass. Makikita nyo po ito dito sa baba. Hindi gaanong malinaw sa akin kung ano ang mechanics ng update na ito. Ano po? Hindi makukuha ba natin itong mga consecutive items pag natapos na natin yung plus 30 level, or ito yung sinasabi dun sa naunang announcement nila before, kung makikita nyo po dito, ayan po, ay nawala na, tinanggal na nila, po. So kung napansin yung mga nagdang araw, January 30 ata niya nila yung nilabas, no? So binanggit doon na madadagdagan na nga yung bonuses kapag bumili ka ng Premium Pass. And maa-acquire mo lang itong consecutive purchases kapag bumili ka din ng Premium Pass nung last month. Hindi po ako sure sa bagay na ito ha, pero yun po yung natatandaan ko na binanggit sa update noon. Dahil wala naman po ako ngayong planong bumili ng Premium Pass. So, para sa mga nakabili o bumili na ngayon, so share nyo lang kung anong itsura ngayon ng inyong mga normal pass at Premium Pass panels. Okay, so move on tayo. So, hindi lang po iyon, may perks, by the way, itong mga mission pass, So, merong additional na items na pwedeng itinda sa daily shop. Additional honor points kapag ikay mag-AAM at marami pang iba. So, ito po yun. Ayan. So, ito yung consecutive rewards. Yan yung sinasabi kong madadagdagan. Yung pwede mo mabili doon sa daily shop na nagre-reset. So, more chance, na pwede mo makuha itong mga bagay na ito, which is palay ko naman kailangan. And then, ito pa pala isang perks, madadagdagan yung number of clears mo sa mga resource mission. So, palagay ko, kung isang beses mo lang itong i-clear sa normal basis, hindi ko alam kung magiging by 3 siya o by 5, tulad ng anniversary. And then, additional, ayan po, yung made plus 3 na reward na honor points kapag ikay mag-AM pag ikaw na-unlock mo itong consecutive rewards na ito. And then, aside from that, ito nang papaliwanag ko ay hindi na sakop ng consecutive rewards. So, another change sa game, sa AM, pwede ka nang mas madagdagan pa yung nagagather mong honor points kung gagawin mo yung mga certain missions na nakalagay dyan. Meron dyan mga limited time achievements. So, usually 15 ang nakukuha nating honor points kada laban. So, if susundin mo yung iba pa dyan, so plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 pa yan. At ganun din sa defense. May mga bigay din sila na plus honor points kapag ikaw ay nanalo sa defense. Pakita na natin, So, ito po yun sa attack. So, kung halimbawa, nanalo ka at ginawa mo yung ilan dyan, so madadagdagan ka ng at least 5 or 6 honor points. Ganon din po sa defense, at kung makita nyo, may mga achievements na limited time lamang. So itong mga limited time na to ay until March 1. Okay? So balik tayo sa ating dinidiscuss. Yan. So ito pa po, dapat nating paghandaan, baka gusto nyo maging bida sa NXB ngayon, dahil starting from next week or February 5th, may pa-contest si Bandai. Na kung sino yung top 5 doon sa rankings, palagay ko, na Gokunin players, ay kokopyahin yung kanilang fort at gagamitin sa isang special mission na ilalabas ni Bandai soon. Kaya po nakalagay dyan, will debut as special missions. So may padating pa tayo na special missions na siguro sisirain natin yung mga fort na yon, at yung design na yon ay nakabase doon sa mga nag-top na players sa February 5th Attack Mission League period. So nakalagay dito na sa March pa yung special mission
na itinutukoy nila. At kung gusto niyo naman ng privacy, ayaw niyo na gamitin yung fort ninyo o ma-face reveal yung fort ninyo sa buong NXB community through their special mission, pwede niyo naman pong iset yung fort ninyo para gawing hidden. Ano po? So, makikita nyo po yan sa upper right ng inyong fortress pag pinindot nyo po. Okay. So, move on tayo. Roundup mission. Wala namang bago dito. No? So, as usual, pag nakuha mo yung EX ult ng featured Shinobi, so, pwede mong i-grind yung points doon until level 10 para mapa-level up yon. Ano? So, no need to use synthesized cards to make it at least plus 10. So, malaking tipid, no? So, yun lang naman. So, ganun pa rin naman ang mga narito. So, pakaalalahan na lang, ito po yung mga Shinobi na may dagdag effects, no? Para mas mabilis kang makakuha ng mga points, na pang exchange. So, make sure na gamitin nyo sila kapag mag-grind yan ng points. Shinobite items. So, alam na rin naman natin to, no? Nagbebenta si Bandai. So, nating nyo. There. And, Shinobi Chronicle Summon. Ayan. So, alam naman natin na si Momoshiki ang featured Shinobi. At kung makikita nyo, yes, the medal is back. Ano po? So, in case na ma-shafted ka, with only 7 draws, pwede mo nang i-exchange sa kanya yung EX ult. Ano po? Or DLB. So, salamat. At may catch pa dito, ha? Dahil yung cards ni Momoshiki, both the LB and the EX ult, ay yung trend na pinasimula ng 6th anniversary. Ang EX ult ni Momoshiki ay upgradable up to 8 star, and then the LB is upgradable up to 7 star. So, yung pahirap kong LB na hanggang level 15 yung levels, na kailangan mo talaga mag-grind ng fragis and mga maghihigop ng points, para mapa-level lang yung LB, sobrang hirap, but worth it, kasi yung LB, yung almost katumbas na niya yung power ng mga EX ult. Po, although it created to some a disappointment, dahil very costly nga, hopefully si Bandai ay maglabas ng mission where we can gather fragis more, hindi lang yung mission doon sa resource na you can only clear it once a day tapos ibibigay pa sa'yo yung green na fragis. Po? So, ayan. So, yun lang yung mga bagong bagay sa game ngayon. Po? At wala nang patumbig-tumbig pa. Dadako na tayo sa kit ni Momoshiki. Po? So, kamusta ba yung kit niya? Ano ang bago? Po? So, nabanggit ko na yung unang bago. So, di tulad ng ibang EX ult. So, siya ay upgradable up to 8 star. Po? And then, aside from the usual buffs that it gives, Momoshiki's new EX ult gives damage nullification buff at level 8. So, pinasimula ni Rin itong pauso ng buff na ito. So, pinagpapatuloy hanggang sa ngayon. Po? At palagay ko, ito na yung magiging usual trend sa mga susunod na banners. Po? Damage nullification buff. And then, it will increase at level 15. Po? And then, nag-ano din siya, nagde-destroy din siya ng Jade Protection. Po? And then, aside from this, dahil nga, upgradable na siya up to 8 star, so may mga perks po na dagdag, ayan po, kapag na 8 star na natin yung card. Po? At isa dito, pag at least na 7 star mo, meron siyang revive once again and recover CP. Almost the same na siya ni Naruto The Last. Kasi si Naruto The Last, at least nadagdag yung revive cancel niya. Each use of EX ult is revive cancel. Si Momoshiki, wala siyang revive cancel, pero both meron siyang damage nullification and revive again pag full bar. At tandaan nyo, pag yung revive again buff ay nasa full bar, mas matagal yung duration ng revival na yon. Po? At ang isa pang catch dito ay kapag na-revive ka, dati HP lang yung madadagdag sa'yo. Ngayon, pati yung CP. So, same siya nung The Last duo.
na trend. So kung maubusan ka man ng CP bago ka mamatay, don't worry dahil pag buhay mo uli at gumamit ka uli ng EX ult, damage nullify ka na nga, meron ka pang chakra regen. Yan. So at 8-star card, aside from that, so marireduce din yung cooldown ng next ultimate jutsu, no? So napaka-OP. So kung kayo ay binuraot ni Bandai nung 6th anniversary at talagang gustong-gusto nyo magkaroon ng collection na 8-star card, I suggest you summon here. Kasi isa pang napakagandang ginawa ni Bandai, bukod sa medals, so normal na yung drop rates niya. So ito yung usual na drop rates ng roundup mission natin na pag step 1, guaranteed 4-star. Pag step 2, guaranteed 5-star, up until step 3. So, mas madali natin siyang makukuha, So, ngayon, hindi na acquisition ang maging problema natin, kundi yung pagpapalevel up na lang ng jutsu na dahil sabi ko nga, yung LB ay sobrang daming fragis ang kailangan para at least ma-max bago mo pa lang siya mapa-plus 1, So, kailangan mo talagang pagpundaran. So, pakita natin ang animation, So, test natin kung siya ba ay full room or by target lang, So, magkakas tayo dito sa dulo. Yan. So, makikita nyo, ito yung monkey rock na nasa movie at sa anime ng Boruto, So, kung makikita nyo, nag-iwan siya ng area of effect, but hindi siya full room. And then it deals 2 punches. Mabilis animation, hindi naman sobrang grande, pero maganda yan na mabilis yung animation. So patay agad yung kalaban, wala nang interval pa na iintayin, which can give chance sa kalaban na maka-ultimate. Okay, so next natin, is the LB. Ayan. So, kung makikita nyo, tulad ng sa buffs ng STL at ng Light and Shadow Duel, so same lang naman siya. Pero something to be note here is the term hugely. Why? Kasi sa mga previous trends at mga 2023 re-kits, o kits na lumabas, greatly lang yung term na pagdi-decrease ng CP kapag ang user ay Defender Shinobi. Ngayon, hugely niya. Therefore, sobrang laking kain ng CP nito kapag Defender itong Shinobing ito. And hugely, sobrang laki nun. Hindi na siya great. At ispoil ko na kayo, pati yung 4-star, ganun din. And then, aside from this, so, pinasimula na niya yung bagong trend na pag limit break plus 3, napakalaki nung decrease ng invincibility at status effect. Although medyo ni-reduce to kasi 8 second yung sa Light and Shadow and the last duo na pagdi-decrease ng invincibility kapag limit break plus 3. Pero sa kay Momoshiki, plus 6 lang yung sa max. And anyway, sa limit break plus 2 naman, at least double strip na siya. At mas malaking strip to kumparado sa strip nung 2023 kits dahil sila noon ay decreases the enemies by 3 second kung di ako nagkakamali. So, move on tayo. Let's check the animation. Okay. So, kung makikita nyo, kidlat tapos isang umaalon at nag-iiwan siya ng AOE. Alam nyo kung ano ang pinakapamatay dito, guys. Isang kalimitang trick na laging ginagamit is the knockback effect. Tanyo, pag kidlat, pwedeng knockback ang kalaban and then with the wave of the water, it will further knock back the enemy. So, I guess I can declare na ang ganda nitong Defender. Especially pamatay sa mga supports sa fly-in rooms. Dahil kapag lumagapak sila halimbawa sa room at lumabas si Momoshiki, so pwede siyang patalsikin agad-agad ng jutsu ni Momoshiki.
making them unable to use jutsu immediately also. Ano? So, pamatay. Ano po? Pamatay yung Elbing ito. Next tayo, the 4 star. So, si Momoshiki po, ano ang bago dito, ay nagdi-decrease ng paralysis resistance. Ano po, that is large when max na yung jutsu. So, nandito po yung kanyang nagdi-decrease ng resistance. And then, pinagpatuloy nila yung trend na kahit 4 star ay pwedeng mag-double strip. Dahil kung makikita nyo, decreases how long the enemy can be invincible by 4 seconds and status effect by 10 seconds. My God! So far, ang alam kong normal jutsu na nagbibigay ng invincibility buff ay 5 seconds. So with only the use of 4 star, you can reduce that 5-second invincibility of the enemy down to 1 second only. Ano? So, napaka-OP. Grabe. And, as I have mentioned a while ago, hugely din yung pag-decrease niya ng CP kapag defender. Ano po? So, ito yung bago dito. Aside from that, normal na rin naman yung ibang buffs na nakikita ko. Ano po? Nag-i-inflict ng mga status effect and nagbibigay ng something buffs and something like that. By the way, bago ko makalimutan, ang LB at ang new jutsu ni Momoshiki ay Sakim. Ano po? So, hindi siya nagbibigay ng team invincibility. More on, ang mga buffs niya ay sa sarili lamang. Ano? So, palagay ko, hindi siya advisable sa final room dahil maganda sa final room ay nagbibigay din ng team buffs. In my opinion. So, check natin yung animation nito po. Napakasimple lang talaga nito, guys, ano? So, manghihigop lang siya then with a push, but it's also OP, I think, because sabi ko nga, tulad nung LB, siya din ay nag-i-inflict ng knockback effect. Ano po? Makita nyo, talsik yung kalaban. Pak! Ano po? So, napakaganda nito. Okay, so lastly, as part of this video, so should you summon on Momoshiki's new kit? Ano po? So, para sa akin, kung meron ka na rin naman nung mga anniversary units, kumpleto mo yung kit, ang ibig sabihin ko, meron ka nung STL, meron ka nung NTL, meron ka nung Light and Shadow Duo, I suggest, ipunin mo na lang yung Shinos mo. Dahil, napakabibigat ng mga kit na nilalabas ngayon ni Bandai, ano po, and I guess, it's really good to mag-ipon ng mas worth it pa. Ano, hindi ko sinasabing hindi worth it si Momoshiki. Actually, I can say that he's worth it. Kasi kung binuraot ka ni Bandai yung 6th anniversary at gusto mo talaga ng 8-star Shinobi, na free-to-play, friendly, I can suggest to you Momoshiki dahil medyo malapit na siya na katulad ni Naruto The Last. Revive cancel na lang talaga yung kinulang sa kanya. Ano po, napaka-OP ng kit niya at madali ma-acquire yung kits niya. At hindi ko alam kung ipagpapatuloy ni Bandai itong system na ganito. Hindi ko alam kung ginawa niya lang to bilang compensation sa mga naging shafted sa anniversary, para at least makaranas man lamang sila ng matibay-tibay na shinobi, na pwedeng ipantapat sa mga Naruto The Last and Sasuke The Last. Hindi ko sinasabing mas better sila sa The Last. The Last pa din ang mas better. Pero, masasabi ko na closed. Although, ideally pa lang naman itong mga bagay na to, it still needs further testing. But based on the facts that we have just saw a while ago, so, I guess he is OP. And may possibility na maging meta siya. And he is a must summon if you want a 8-star card and a good outfield shinobi. Hindi ko siya masasuggest sa final room dahil hindi siya nagbibigay ng more team buffs. Although maganda siyang knockback effect sa final room dahil pwede niyang hilahin yung mga supports in case na papasok yung shinobi sa final room. Pero mas prefer ko siya, palagay ko, sa outfield, especially sa revive again mat. Dahil kung mapatalsik
yung support sa revival mat. And then, knockback effect yung mga jutsu niya, no? So, titilapon lang yun, no? Para lang yung bola na pinaglalaroan ni Momoshiki sa loob. And then, kung mapatay man siya, he will revive again then gagamit siya ng EX ult at that moment, kung hindi mapipigilan ng kalaban mo, yung si Momoshiki mag-EX ult, siya ay ligtas dahil sa damage nullification and kung gagamit ulit siya ng EX ult, so may revival na siya uli. Kasi most probably full bar na yung defender na Momoshiki yun. At the time na siguro mamatay uli siya. Or that scenario na binanggit ko, So, as for me, dahil sa sinapit ko sa anniversary, so for now, I will not declare anything dahil alam nyo naman ako, paminsan sasabihin ko hindi, pero magsasamon ako bigla. Pero for now, I will not summon muna. Or I will not summon. Mag-iipon po ako ng Shinobite. So, yun lang mga katropa. Sana nakatulong at kita-kits.